Kami nga pala ng mga alyados ay magsisinampalukan. Food trip malala, may maiigop abaw na pang ulam ang aming napagtripan. Wala pang bunga, wala pa ring usbong, kaya talbos ng sampalok lang ang nakuha. Kaya naman sa palengke na lang na maraka, nitong ibang gagamiting pyesa. Mistisong Rhode Island Red na chicken ang ating gagamitin. Nababhan ng Tagalog na tandang ang kanyang inahin, kaya naglahok na ang lahi niya. Namimiss ko na rin magluto sa kahoy, tamang-tama, dini na sa mahiwagang palyok natin palalambutin. Sasabawan ko na, syempre, malinis na water from Pasig River. Pakukuluin bago si aring mga bunga na sampalok ay dyan na natin lulubsakin. Tatakpan ko muna, mamaya ko nababalikan. Ikakasa ko muna aring ibang requirements habang nag-aabang. Usapang sinampalukan, maibahagi ko lang. Pinakamasarap na natikman ko nung umakyat ako sa Sagada. Hindi ko na lang sadya maalala ang pangalan ng kainan, pero yung lasa at pagkakadali tandang-tanda ko, papis yan. Yung bagang lasa ay matapang-tapang sa luya. Bukod sa sampalok ay may pampaasim pang kamatis, aba, malinamnam, ay inang. Yung ganamang ang sabaw ay naglalapot-lapot, bagos asbok na, uusok-usok. Aba! Iyon na nga mismo ang susubukan kong habulin. Kaya aalsin ko na muna din sa dahon ng matitigas na tangkay. At mahirap iyang kainin, baka sumiksik pa sa ngipin. Nilagyan ko na rin ng kaunting asin at saka ko pipiga-pigain para mas lumabas yung katas at natural na asim. Lamasin mo lang siya hanggang sa magkaganyan ng itsura. At wari ko namang aring bunga ay lubsak na. Maalwa na lang ang aring durugin. Gana rin na lang ang iyong gagawin. Iyugang pisain, bagos ibalik mo uli sa sabaw at saka mo uli hanguin. Iba-iba rin nga pala ang pagkaasim ng mga ganyang bunga. Meron ka sadyang matatagpo ang sukdulan sa asim at meron din namang matabang. Pagka-dispatcha ng sampalok ay ilalagay ko ng manok. Mahaba-haba rin pa kuluan dahil makunat ang balat. Kaunting dakot na asin, tantyameter na lang ang paggaganahin. Maraming luya para naman lasang-lasa. Aromatic ko nating sibuyas at saka pinitpit na isang ulong bawang. Saka ko uli naman tatakloban. Kami dinay pasal na. Ay, kita mo ga, malungkot na ang dalwa. Buti na lang meron ako nakita dining okra. Para dalwa rin lang naman ang bunga. Pero hayain na, laman tiyan din are. Isasapaw ko na lang sa sabaw. Sa puntong are na may ako'y nakakahalata na. Isasama ko na ang kamatis at ang manok ay medyo lumalambot na. Isang taklob ba? At makalipas nga ang humigit kumulang 1.5 oras si ariwari ko na may pwedeng-pwede na. Magulang-gulang na lang ang manok kaya makunat na ang balat. Ay ang sabaw! Gintaw! Ilalagay ko na ang nilamas sa talbos. Titimplahan ko na rin ng patis. Maglalagay rin ako ng betchin. Gumagamit sa ako niyan, hindi ko ipinagmamalaki. Pero hindi ko rin itinatanggi. Pakukuluin ko na lang rin ang isa para magsama-sama ang lasa at ari isang taklob na. At ito na ang pangpinale. Isang dakot na siling kinumpas at ginayat na pitsay. Ay tignan mo ka naman. Napakaganda sa dyan ng itsura. Saktuhan lang ang sabaw. Tamang kasarapan. Sasandukan ko na ring mangkok nang kita'y magkaintindihan na. Diyos ko po, pisyan. Kita mo ka naman. Asbok na asbok at todo gayak yan. Ay inang!